Magandang araw mga kababayan, narito na po ang ating weather news update sa araw na ito, September 2, 2025. Patuloy pa rin pong binabantayan ng PAGASA ang low pressure area na huli pong namataan sa east of northern Luzon. Ayon po sa PAGASA, maliit o mababa naman daw po itong maging bagong bagyo at hindi rin po ito tatama sa ating bansa. Para po sa makatotohanan, pakinggan niyo po mabuti mga kababayan, mula po ito sa mismong sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung ating low pressure area na minomonitor ay huling namataan sa layong 865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours at mababa rin naman ang tsansa nitong paglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. So ayan po mga kababayan, narinig nyo naman po na maliit ang tsansa na mabuo o maging bagong bagyo ang naturang low pressure area sa mga susunod na araw. Samantala, narito naman po ang analysis ng DOST PAGASA kung ilang bagyo po ang posibleng papasok, mamumuo o tatama sa ating bansa ngayong buwan po ng Setyembre. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan mula rin po ito mismo sa DOST PAGASA. Para sa buwan ng Setyembre, ito yung ating mga inaasahang track ng mga posibleng bagyong mamuo or pumasok ng ating PAR. So for September, 2 hanggang 4 na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual track sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating PAR. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa at patungo yung track dito sa northern boundary ng ating PAR or northeastern boundary ng ating PAR towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inaasahan natin na maliit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin ito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuo sa silangang boundary ng ating PAR, gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurving track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung tsansa na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track. Posibleng yung movement ito generally northwestward pa rin, no? Pero posible itong maglandfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito. Possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng Setyembre, nasan pa rin natin yung pag-iral ng habagat. Kaya kung may bagyo tayo, kahit na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ayan mga kababayan, narinig nyo naman po. Mismong DOST PAGASA na po ang nagsabi kung ilang bagyo ang posibleng mamuo, pumasok at posibleng maglandfall sa ating bansa ngayong buwan ng Setyembre. Kaya paghandaan po natin ang mga paparating na bagyo sa buwan na ito. Ayusin na natin ang mga dapat ayusin habang wala pa pong bagyo na paparating. Samantala, patuloy pa rin pong nakakaapekto ang hanging habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Ayon po sa PAGASA, mga kababayan, pinapalakas po ng low pressure area yung hanging habagat o southwest monsoon na siyang nagdudulot po ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Paalala po ng PAGASA, huwag po natin ipagwalang bahala ang mga ulan na ating nararanasan ngayon o yung mga localized thunderstorm na nararanasan natin ngayon. Dahil ayon po sa PAGASA, ang mga pagulan po na ito ay halos katumbas na po ng isang linggong pagulan kahit wala naman pong bagyo sa ating bansa. Dahil ang mga pagulan na ito ay mga localized thunderstorm lamang,
sa siya namang nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar sa ating bansa. Gaya po sa nangyari sa Quezon City, mga kababayan, na binahana naman po dahil lang po yan sa saglit na epekto ng localized thunderstorm. Kaya lagi pong paalaala ng pag-asa sa ating lahat, mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha sa mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Hanggat maaari po, pumunta o lumikas sa mas ligtas na lugar, mga kababayan. Samantala, sa magiging lagay naman po ng ating panahon ngayong araw, kasama na rin po ang magiging lagay ng ating karagatan sa ating bansa. Narito po ang inilabas ng DOST Pag-asa, mga kababayan. Pakinggan niyo po mabuti, mga kababayan, dahil ito ay lehitimo at hindi po ito gawa-gawa lamang o fake news. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Central Luzon. Ngayon din naman sa kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan nga natin ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila, sa may Visayas, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Bicol Region, nalalabing bahagi ng Calabarzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon, kung saan 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan ang inaasahan ngayon hanggang bukas ng hapon. Kayo ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Maliban nga dito, sa low pressure area sa loob ng PAR, wala na tayong ibang namomonitor na LPA or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita nga natin maulan pa rin sa Visayas, sanhi ng habagat o southwest monsoon, kung saan sa Mindanao naman ay may kita pa rin natin na magpapatuloy ang fair weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Para naman sa alagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. So ayan, mga kababayan, mismong DOST Pag-asa na po yan. Napakinggan nyo naman po ang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa ngayong araw. Alam nyo na po ang mga lugar na uulanin, dulot pa rin po yan ng hanging habagat o southwest monsoon at mga localized thunderstorms. Kaya lagi pong paalaala ng pag-asa sa ating lahat. Mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Hanggat maaari po, pumunta o lumikas sa mas ligtas na lugar, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit po sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Muli po, ito po ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.